Clippers ibang team na ngayon ayon kay Harden, tinira si Westbrook at Paul George. Shai Gilgeous-Alexander nagulat kung bakit walang free throw sa laro kontra Lakers. At Warriors nasayang ang pang-apat na pwesto, pagkakataon na sana laban sa Rockets. Ang Los Angeles Clippers ay tila nasa pinakamagandang porma sa tamang panahon matapos manalo ng 11 laro sa kanilang huling 13 laro, kabilang ang panalo sa home court noong linggo laban sa Dallas Mavericks. Nakakakuha ang Clippers ng malaking ambag mula kay Kawhi Leonard kamakailan habang si James Harden ay patuloy na nagsisilbing matatag na leader sa opensa ng team. Matapos ang laban noong linggo, naging totoo at prangka si Harden tungkol sa kung paano naiiba ang team ngayon kumpara sa lineup ng nakaraang taon na natalo sa unang round ng playoffs laban din sa Dallas Mavericks. Magkaiba, ibang team talaga. May mga players kami ngayon na alam ang role nila at alam kung ano ang dapat nilang gawin araw-araw. Simula pa lang ng season, ibang team ito, ani ni Harden. Nang tanungin siya kung ano talaga ang dahilan ng pagkakaibang ito, sagot ni Harden, personnel! Alam nyo na, kilala nyo ang mga players na kasama namin noong nakaraang taon. Ang mga pinakakapansin-pansing umalis mula sa Clippers nitong off-season ay sina Paul George na ngayon ay nasa Philadelphia Sixers at Russell Westbrook ay nasa Denver Nuggets na kapwa nahirapan sa playoff loss ng team laban sa Dallas. Mukhang may bahid ng patama ang sinabi ni Harden sa former teammates na ito. Habang ang Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets ang mas napapansin sa Western Conference habang papalapit ang playoffs, tahimik lang na naglalaro ang Clippers ng isa sa mga pinakamahusay na basketball sa liga nitong nakaraang buwan. Dahil dito, may malaki silang tsansa na makaiwas sa play-in at baka pa nga makakuha ng home court advantage sa unang round kung papabor ang mga resulta. Siyempre, may sarili ring playoff history si Harden na gusto niyang lampasan, isang bagay na muling nakita sa kanilang pagkatalo sa Dallas noong nakaraang taon, at ang kalusugan ni Kawhi Leonard ay palaging malaking tanong tuwing ganitong panahon ng taon. Gayunpaman, kung susunod sa plano ang lahat, maaaring maging mapanganib ang Clippers sa postseason. Sa sumunod na balita naman, ibinahagi ng Oklahoma City Thunder All-Star na si Shai Gilgeous-Alexander ang isang lantad na pananaw kung bakit siya nagtapos ng walang kahit isang free throw attempt sa pagkatalo nila sa Los Angeles Lakers ngayong araw. Matapos pumalag ang head coach na si Mark Daigneault sa mga playoff narratives kaugnay ng dalawang laban sa pagitan ng Thunder at Lakers sa huling mga home games ng regular season ng Oklahoma City, ipinaliwanag ni Gilgeous-Alexander kung bakit hindi siya nakakuha ng kahit isang free throw. Sa unang pagkakataon sa loob ng 78 regular season games, hindi siya nakatungtong sa free throw line. Gayunpaman, ang tinaguriang free throw merchant ng liga ay hindi nagulat. Ewan ko, hindi ako na-foul at sa tingin ko hindi naman kailangang baguhin yon. Ewan ko kung ilan ang nakuha ko ngayong araw pero maganda ang pakiramdam ko sa opensa, sabi ni Gilgeous-Alexander. Hindi naman siguro kami natalo dahil lang hindi ako nakakuha ng free throws at ang mahalaga sa akin ay ang manalo. Kaya sa tingin ko hindi kailangang baguhin yon. Kailangan lang talaga naming magdepensa sa susunod na laro kung gusto naming manalo. Matapos humataw sa 22 puntos na kalamangan sa halftime at makabuslo ng 15 3-pointers, pinangunahan nina Luka Doncic na may 22 puntos at si Austin Reeves na may 15 puntos na nagsama para sa kabuuang 37 puntos sa first half. Madaling nakamit ng Lakers ang 25 puntos na kalamangan na panalo. Nadagdagan pa ito ng 7 pang 3-pointers sa second half habang nag-shoot sila ng 54% mula sa field. Wala kaming ginawa para manalo ngayong araw at isa silang napakahusay na team, ani ni Gilgeous-Alexander tungkol sa pagkatalo nila. Kapag hindi mo ginagawa ang tama at kalaban mo ay isang magaling na team, ganyan talaga ang magiging resulta. Nagtapos ang Lakers na may 22 sa 4 mula sa 3-point range. Si Shai Gilgeous-Alexander ay nagtapos ng 26 na puntos at 9 na assists. Tinalakay ni Thunder head coach Mark Daigneault ang mga benepisyo ng pagharap sa posibleng playoff opponent gaya ng Lakers bago ang laban ngayong araw. Matapos niyang ituro kung saan pumalya ang Thunder sa pagkatalo nila sa Rockets noong Sabado, binawasan niya ang kahalagahan ng kanilang 2-game series kontra Lakers. Para kay Daigneault, sobra-sobra lang ang mga naratibong ito. Sa tingin ko, ang mga scheme at ang pagtatago ng mga scheme, lahat ng iyan ay medyo pinapalaki lang, ani ni Daigneault.
Ang mahalaga ngayon at sa playoffs ay ang fundamentals. Kailangan pa rin nilang depensahan ang bola, kailangan pa rin naming depensahan ang bola, kailangan pa rin naming mag-rebound, ganun din sila. Kailangan pa rin naming space ang court, ganun din sila. Maghaharap muli ang Thunder at LA Lakers sa Paycom Center sa paparating na Miyerkules. Sa huling balita, nagharap ang dalawang pinakamainit na team sa NBA ngayong araw sa Chase Center. Papasok sa laban, nanalo ang Warriors sa 14 sa kanilang huling 17 laro, habang ang Houston Rockets naman ay panalo sa 14 sa kanilang huling 16. Ngunit kahit para lang sa isang laro, nawala ang sigla ng Golden State at natalo sila. Isa na namang laban na may mabigat na implikasyon sa playoff race. Kung nanalo ang Warriors, sana'y naangat sila sa number 4 seed sa Western Conference. Sa halip, bumagsak sila mula number 5 pabalik sa number 6 seed sa gitna ng 4 na team na tie sa standings, ang Golden State, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves. Ito na ang ikalimang laban ng Warriors kontra Rockets ngayong season, ang unang pagkakataon mula noong 1994 to 95 na nakaharap nila ang isang team ng 5 beses sa regular season. Tahimik at hindi pangkaraniwan ang laro ni Steph Curry, nagtala lang ng 3 puntos sa isa sa 10 attempts, kabilang ang isa sa 8 mula sa 3-point line. Patuloy namang maganda ang opensa ni Brandin Podziemski na may 19 na puntos kasama ang 4 na tres, ngunit ang natitirang starters ay nagsama-sama lang para sa 21 puntos. Ang dahilan kung bakit nanatiling dikit ang laro ay ang shooting sa tres at malakas na laro mula sa bench. Lantad na lantad ang kalamangan ng Houston sa haba at atletisismo. Bagamat 6 na tres ang lead ng Warriors sa Rockets, dehado sila sa maraming aspeto. Parehong may 11 steals ang magkabilang panig pero may 7 block shots ang Rockets. Natalo rin ang Warriors sa fast break points at points in the paint. Kung sa kasaysayan titingnan, kahanga-hanga ang 3 huling laro ni Curry bago ang laban na ito. 52, 37 at 36 na puntos, kabuuang 125 puntos. Siya ay sumali kina Michael Jordan at LeBron James bilang iilan lang na umabot sa ganoong puntos sa loob ng 3 magkakasunod na laro habang edad 35 pataas. Ngunit kontra Rockets, scoreless si Curry sa first quarter sa 2 attempts lang. Sa ikalawang quarter, 1 shot lang ang ginawa niya. Isang malayong tres na pasok 1 segundo bago matapos ang quarter para sa kanyang unang puntos sa laro. Sa tres na yon, nalampasan ni Curry si Reggie Miller para sa ika-24 na pwesto sa NBA all-time scoring list. Pagkatapos ng 3 quarters, nanatili siyang may 3 puntos lamang sa isa sa 8 attempts at isa sa 6 sa tres. Naglaro siya ng 8 minuto sa 4th quarter ngunit hindi na nakascore. Dapat lang purihin sina Dillon Brooks, Amen Thompson at Fred VanVleet sa kanilang matinding pagbabantay kay Curry mula umpisa hanggang dulo. Matapos makatulong sa depensa laban sa shot ni Tari Eason, nagpakitang gilas sina Buddy Hield at Jonathan Kuminga sa first quarter kung saan nagdomina ang bench ng Warriors laban sa reserves ng Rockets. Gayunpaman, matapos ang ilang pagkakamali sa opensa, pinalitan si Kuminga ni Guy Santos at hindi na binalik sa natitirang bahagi ng first half. Sa kabila nito, patuloy na naging epektibo ang bench ng Warriors. Nakabawi si Kuminga sa ikalawang kalahati habang si Hield naman ang naging pangunahing scorer para sa team. Malaki rin ang naging ambag ni na Gary Payton at Kevon Looney sa laro, parehong sa opensa at depensa. Malinaw na may matinding tensyon sa pagitan ng Warriors at Rockets anuman ang lineup o panahon. Nagkaroon ng mainit na banggaan sina Draymond Green at Alperen Sengun at pati sina Steph Curry at Coach Ime Udoka ay nagkainitan sa halftime. Sa likod ng kasaysayan ng alitan, lalo na kay Dillon Brooks at Dub Nation, handa ang batang Rockets na sumabay. Kung magharap muli sa playoffs, asahan ang matinding pisikalan at tensyon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?